Si Baw Kalabaw. Mga manunulat, Lizel May M. Pareño at Ray P. Panizales. Tagapagguhit, Catherine P. Isanan. Sa isang mapayapa at tahimik na bukirin ng barangay Magdungaw sa lungsod ng Pasig ay mayroong kakaibang kalabaw. Ito ay may kakaibang kulay, malusog na pangangatawan, mabilog na mga mata, mahaba na mga sungay at maliit na buntot. Ito ay si Bawbaw. Isang umaga ay napadaan si Bawbaw kina Kalkal, Lala at Baba na naglalaro sa putikan. "Kalkal, pwede ba akong sumali sa inyo?" tanong ni Bawbaw. "Aba, oo naman. Halika dito, maglaro tayo." Gayak na sagot ni Kalkal. "Ha? Si Bawbaw sasali? Di ako papayag," galit na sabi ni Lala. "Bakit naman?" tanong ni Kalkal. "Tingnan mo ang kanyang katangian. Kakaiba sa atin," sabi ni Lala. "Ano ka ba, Lala? Kahit kakaiba ang kanyang katangian at panlabas na kaanyuan, ay kauri pa rin natin siya," paliwanag ni Kalkal. "Oo, tama si Kalkal, Lala," sagot ni Baba. Malalim na ang gabi at biglang umalingaw-ngaw ang isang tunog na parang naghihingakos sa takot. "Tulong! Tulong!" Takot na sigaw ni Lala. Narinig ni Bawbaw ang sigaw na iyon. Dali-daling hinanap nito at nilapitan ang lugar na kung saan nagmula ang tunog. "Bitiwan mo ako," sabi ni Lala. "Ha? Bitiwan? Hindi! Kailangan ko ng pera at ang solusyon ay ikaw," galit na sabi ng magnanakaw. Dahil sa pagkaawa at hindi kayang tiisin ni Bawbaw si Lala, agad nitong tinulungan. Hinampas nito ang magnanakaw gamit ang mahaba nitong sungay at maliit na buntot. "Salamat, Bawbaw. Hindi mo hinayaang makuha ako ng taong iyon. Pasasalamat, Lala." "Hulog ka talaga ng langit," dagdag ni Lala. Kinaumagahan, napadaan muli si Bawbaw kina Kalkal, Lala at Baba. "Alam nyo ba, Kalkal at Baba, muntik na sana akong makuha ng magnanakaw. Mabuti na lamang dumating si Bawbaw at tinulungan niya ako," sabi ni Lala. At dito, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan.